Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, this is your channel. Don't forget like, share, subscribe, and press the notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Ang kapepa na tabag ng Diyos na may summa sa atin sa magitan ng ating Panginoon Yesus Cristo. Ito po yung lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po na biyayaan Diyos sa atin sa palibagong araw na naman is February 22, 2024. Now, sa habag ng Diyos, biyayaan ng Diyos ay natili pa tayong buhay, humihinga, malakas ang katawan, malusog. Kahit na po sa mga pagsubok, mga karamdaman na pinapagaling tayo ng Panginoon. Sa mga pagsubok, nanaig po tayo sa mga pagsubok, alaalang po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan magpasalamat una sa lahat. Dahil ang sinabi sa Psalms 92 verse 1, isang mabuting bagay ang magpupuri at magpasalamat sa Panginoon. Yun po mabuting bagay na magawa natin sa harapan ng Diyos, magpapasalamat at magpupuri sa kanyang kadakilaan. Kaya hanggang sa mga araw na ito ay patuloy pa rin na nagbigay ang Diyos sa atin ng pagkataon na malaman po natin ang kanyang mga salita. Dahil mga kapatid, yan po ang sentro ng Panginoon sa atin na sana po ay magkaroon tayo mga kapatid ng kaligtasan. Yan po ay nakasulat sa Biblia ayon po sa bandang aklat sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 na ang nais ng Panginoon na ang tao mga kapatid ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. So yan mga kapatid, ang nais ng Panginoon na malaman po natin para po tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan na ito. Dahil yan po ang nais ng Panginoon. So kapag ang Diyos ang magnais, so magaganap talaga ito sa mga taong masunurin. Pero kung labagin natin ang Diyos, so mapahamak at mabigo po ang plano ng Diyos dahil na po sa atin. Pero yan talaga ang nais ng Panginoon mga kapatid sa 1 Timothy chapter 2 verse 4. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Ayan po mga kapatid ang nais ng Panginoon. Nais niya maligtas ang lahat ng tao at makakaalam ng katotohanan, who will have all men to be saved and come unto the knowledge of the truth. So yan mga kapatid ang layunin ng Diyos. Pero ang layunin ng Diyos sa atin na kabutihan ay maging kasamaan dahil na po sa atin. Dahil po hindi po tayo sumusunod sa Panginoon. Pero kung sundin natin ang Panginoon, ayan, sigurado po na makamtan talaga natin ang kaligtasan na hangad ng Diyos sa mga tao. Mabigo lang ito kapag ang tao nakinig lang po at hindi gumagawa. Hindi po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos kung hanggang lang po tayo sa pagkikinig, wala po tayong ginagawa. Pakinggan natin ang Mateo 7:21 ayon po sa sulat ni Apostol Mateo. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So yan po mga kapatid, no? Kaya tumawag tayo, manalangin, magpuri sa Panginoon, pero hanggang lang po tayo sa pagpupuri, pagtawag, pagkilala sa Kanya, pero ang pagtupad wala po sa atin. So mapahamak din tayo, no? Mapahamak din tayo dahil po na hindi po natin ginagawa ang ating katungkulan bilang mananampalataya at may takot sa Panginoon. Kasi sabi po ng sulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, kung mangaral, ganito po ang sinasabi mga kapatid, na tandaan po natin na ito ang sinabi sa chapter 12 in verse 13 na lahat ay narinig na matakot tayo sa Diyos mga kapatid. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos.
at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So may katungkulan pala tayo. Kaya pala, sinabi ng Panginoon na nais niya lahat ng tao ay maligtas. So may katungkulan tayo. May tungkulin po tayo lahat dito sa sanlibutan. Kasi ito ang katungkulan. Tungkulin ng bawat tao. So lahat ng isinilang sanlibutan, bawat tao, may katungkulan po tayo na matakot sa Panginoon at sumunod ng kanyang utos. So kasi yun po ang sinabi ng sulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes Mangaral, Kabanata 12, talata 13. Sapagkat hahatulan tayo ng dip. Kasi po. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. 14. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. So yan po mga kapatid, sapagkat harap tayo sa Panginoon at tatanggap tayo ayon sa ating gawa, hayag man o lihim. So ibig sabihin, ito sa libutan mga kapatid, marami pong nakukulong dahil po na nahayag ang gawa nilang kasamaan, pero marami ding malaya na hindi po nakulong dahil inahayag po ang ginawa nilang kasamaan. Pero sa araw ng hatol, mga kapatid, hayag man o hindi, dadalhin po yan sa hatol. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. So ayan mga kapatid, wala po tayong matago. Wala po tayong matago sa paningin ng Diyos dahil nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam po natin, walang nakatago sa paningin ng Diyos. Kaya ano man, no? Ano man ang ating katayuan ngayon dito sa libutan, ay nakita po ng Diyos ang ating ginagawa, sapagkat anong ginawa natin, hayag po yan sa paningin ng Diyos. 16:17 dito po sa Jeremiah. Nakita ko ang lahat ng pag-uugali nila. Wala kahit anuman na naitatago sa akin. Nakita ko rin ang mga kasalanan nila. So ayan mga batid. So kaya ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. Kapag hindi natin alam ang katotohanan, hindi tayo maligtas. Kasi pag wala sa ating katotohanan, paano gawin natin? No, ang kalooban ng Diyos na wala sa atin ang katotohanan. Kasi ang katotohanan talaga ang nagpapalaya po sa atin. No, habang na hindi pa natin alam ang katotohanan, alipin tayo na ano man na lituntunin, samahan, kung relihiyon, kung tradisyon, doktrina na nag-alipin po sa atin. Dahil po, hindi natin alam ang katotohanan. Pero kung alam natin ang katotohanan, hindi po tayo malipin doktrina, lituntunin, relihiyon, kung samahan na hindi po mga kapatid sumusunod ng katotohanan. Pero habang wala sa ating katotohanan, kahit mali po ang tinuturo sa atin, ay ginagawa po natin. Dahil po, hindi po natin nalalaman ang katotohanan. Dahil po ang katotohanan ang magpalaya sa atin. Now, kahit na kung sabihin natin may relihiyon po tayo ngayon, pero hindi natin ginawa ang kalooban ng Diyos, bakit? Natin alam kung ito ba talaga ang dapat gawin o nagdalawang isip tayo kung talagang ito ba ang tama. Pero nasa ating katotohanan, alam natin kung anong dapat gawin sapagkat alam natin katotohanan. Pero hanggang na wala sa ating katotohanan, maaaring maalipin tayo ng samahan, doktrina, relihiyon, tradisyon o mga lituntunin man ng labag po sa kalooban ng Diyos. Kaya sinabi po mga kapatid sa John 8:32, ito po sinabi ng Panginoon Jesucristo na malalaman yung katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So yan mga kapatid, ang nagpapalaya sa atin sa samahan, relihiyon, doktrina, tradisyon, alituntunin ng sanlibutan na hindi po kay Kristo. Pero habang naman sa ating katotohanan, hanggang ngayon alipin pa rin tayo ng samahan, alituntunin, relihiyon, kung tradisyon, doktrina na kahit labag po sa Panginoon. So ito sinabi po sa John chapter 8 verse 32. Pakinggan natin. Lalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayan po. Now, habang tayo na hindi nakaalam ang katotohanan, hanggang ngayon, sunod pa rin tayo ng sunod kahit mali.
tulad ng Diyos-Diyosan na sinasamba po ng sanlibutan, pero sa Panginoon, bawal talaga yon. Pero hanggang wala sa ating katotohanan, maring maalipin tayo pa rin kahit mali po ang pamumuhay at paglilingkod sa Panginoon. So yan po ang dahilan na ngayon, hanggang ngayon, ang Panginoon ay pinapaalam sa atin ang katotohanan para malaman natin kung itong ating ginagawa, sinusunod natin doktrina, tradisyon, kung alituntunin ng relihiyon, kung talagang sang-ayon ba ito sa Panginoon. Kapag nalaman natin katotohanan ito sang-ayon, ay iniwasan na po natin kasi alam na po natin katotohanan. Kaya tama lang ang pagkasabi ng Panginoon, mga batid, dito po sa Mateo Kabanata 5 talata 2 po, na ito po sinasabi. Ano ibig sabihin ito, mga batid? Pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon Kristo habang kasama ng mga apostol. Sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay, dahil Excuse me po, tumalon po. iatandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ayan mga kapatid, paano mahigitan natin ang mga Pariseo, mga eskriba, kung mga pastor, tagapagturo, kung sunod lang tayo ng sunod kahit mali? So paano mahigitan? Mahigitan lang po natin sila kung alam natin na ang tinuturo mali. Pero kung hindi mo alam na ang tinuturo mali, hindi mo mahigitan ang mga pastor, mga pari, tagapagturo ng kautusan. So ganun po ang ibig sabihin. Pero kung mahigitan natin sila, ibig sabihin, mali po yung pastor, mali po yung father, mali po yung brother. So, di ba? So nahigitan mo na. So makapasok tayo. Kasi alam natin na ating ginagawa, tama o mali. Pero kahit mali sumusunod ka, ay hindi ka makahigit sa nagtuturo sa iyo. Pastor, pari, tagapagturo. So sunod ka lang ng sunod dahil alam mo siya ay pastor, pari, tagapagturo, sunod ka ng sunod. Paano mahigitan mo siya kung malaman mo na ang turo niya ay labag na pala sa kalooban ng Diyos? So ganun po yan mga kapatid. Pero kung hindi mo alam na labag sa kalooban ng Diyos, sunod ka pa rin ng sunod kahit mali. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa Mateo chapter 15 in verse 5, verse 14, ito po sinabi ng mananaklat na kapag ang isang bulag mag-akay pa ng kapwa bulag, isa pang bulag, mahulog sila sa hukay. Hayaan ninyo sila, mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Ganun po mga batid. Hayaan mo silang mga bulag na akay sa kapwa bulag, pareho sila mahulog sa hukay. Na kung sunod din ang sunod, kahit bulag sa katotohanan po, kasi ang tinutukoy dyan, bulag sa katotohanan. So kung bulag sa katotohanan, mga batid, ang nag-akay sa atin, na tayo din, mahulog tayo sa hukay. Ang hukay na yan, yung pong impyerno. So kasi mahirap na mga kapatid, sunod yan ang sunod. Kasi minsan natamad na po tayo magbasa ng Biblia. So kailangan magbasa tayo kasi ang sinabi ng Biblia, basahin. Oo, saliksikin at basahin. So meaning to say, hindi nakinig lang po tayo. Sinasalisik natin, binabasa natin. Example ko sa akin mga kapatid, example ko lang sa akin sarili, hindi lang po sa inyo. Ako po dati naalipin po ako ng isang samahan, almost 16 years. Kasi ang akala ko lang, doktrina, tradisyon, ang inasahan ko, kasi pastor talaga sila. Pero na dumating ang pagkataon, siguro ayaw ng Panginoon talaga na aasa tayo na walang maasahan. So nagbabasa talaga ako ng maigi ng Biblia at natuklasan ko na mayroon pong mga tradisyon, doktrina na hindi po sang-ayon sa Biblia. So yun po, kaya ang dahilan ako po ay humiwalay at saka nagpapatuloy pa rin ako dahil sa kaalaman ng Diyos na bigay po sa akin. So yun po ang ibig sabihin na kailangan mahigitan natin. Kasi kung natin mahigitan mga batid, so paano tayo magkamit ng kaligtasan? Sunod pa tayo ng sunod dahil pastor, dahil pari, tagapagturo ng kautusan, sunod tayo ng sunod, na yun pala, kapahamakan na pala ating kantungan. No? Kaya sinabi talaga ng Panginoon sa Mateo chapter 5:20, napakaliwanag po. Iatandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Akala natin kalooban ng Diyos yun, turo nila. No?
akala natin tama ang doktrina at tradisyon, alituntunin, sunod tayo ng sunod. Paano mahigitan natin sila? Kung sabi natin amen, praise the Lord, yun pala kahit mali po, wala na po sa Biblia, sunod pa rin ang sunod dahil po na hanggang lang po tayo sa pakikinig at paggawa. Pero wala po tayong ginagawa sa pagsaliksik kung ito talaga ay ma-prove natin na sang-ayon po sa katotohanan. Kung wala, so yan po, ibig sabihin, kung bulag nag-akay sa atin, pareha tayong mahulog sa hukay, yun po yung impyerno. Pero ayaw ng Panginoon talaga na umaasa po tayo ng buhay na walang hanggang at kapahamakan pa lang pala ating mapuntahan. Kasi ang ating key verse, 1 Timothy chapter 2 verse 4, na isang Panginoon, lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. So dalawang paraan po, mga kapatid, maalaman natin katotohanan. So yun po mga kapatid ang dapat natin gawin. Kailangan tayo magbasa ng Biblia. Huwag tayong kumpiyansa kasi sayang po ang pagkataon mga kapatid. Ayun mga kapatid, no? So ang katotohanan talaga nagpapalaya sa atin na kung wala sa ating katotohanan, so sunod tayo ng sunod. Hindi natin alam na ito pala ay hindi kalooban ng Diyos, kaya dapat saliksikin, no, ang kasulatan. Ayon po si Isaias Kabanata 34 talata 16 na saliksikin ang aklat, basahin. So hindi kay makinig lang po tayo, magbasa naman tayo, huwag tayo maging tamad. Kasi ang tamad, mga kapatid, na pumuhay ay hindi nakakabuti po, no, sa atin. So 34, mga kapatid, 16, dito po sa Isaias, ito po sinabi ng Panginoon. Pakinggan po natin mga kapatid sa Isaias in chapter 34 verse 16. Ito mga kapatid ang sinabi ng Biblia. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad. So tingnan ang aklat at basahin. Walang isa man na hindi matutupad. So paano tuparin natin? Hindi natin alam, hindi po tayo nagbasa. So hindi natin magagawa talaga. Paano tuparin natin yon? Kung hindi natin alam ang katotohanan, so kailangan basahin. Hindi kayo makinig lang po tayo sapagkat kung makinig lang po tayo, madaya tayo, no? Tulad ng mga witness na umarap lang at nagsasalita na walang mga ebidensya. So madaya tayo kung nakinig na tama itong sinasabi niya. So kung alam mo na hindi pala tama, so kailangan natin mapatunayan na sa Biblia ba, ebidensya ba talaga sa Biblia na dapat natin paniwalaan. Kasi kung makinig lang po tayo, pwede tayo madaya. Kasi kung aniwala lang po tayo at totoo sinasabi niya, walang ebidensya, walang ika-prove natin na tama, totoo talaga ito, paano natin yan mga kapatid mapatunayan na hindi pa tayo nagkakamali? Kaya kung witness lang po siya, tumayo sa harapan ng hisgado kung korte, pag walang ebidensya ay hindi po dapat paniwalaan. Kasi ebidensya po, kaya binabasa po natin sa Biblia para may ebidensya po tayo kung talagang totoo ang mga aral at tinuturo sa atin. Kapag napatunayan po natin totoo, hindi po tayo susunod kasi mga sinungaling po sila. Sapagkat ang sinungaling ay sa dyablo. So hindi pwede mga kapatid na sunod tayo ng sunod. Kaya tama lang ang Biblia nagsasabi na saliksikin at basahin. Wala na kulangan ng kasama sapagkat matutupad talaga ang sinabi ng Panginoon. Kailangan talaga gawin natin. Kung hindi natin alam, ito pala ang dapat gawin, yung ginagawa natin pala ay hindi po kalooban ng Diyos, so kapahamakan po ating kantungan. Ganyan po ang kalagayan natin. Kaya ang ginagawa natin mga kapatid, nagpapatuloy tayo sa pag-aral, sinasaliksik natin ang Biblia sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon ay patuloy tayo na nagsasaliksik at ating nalalaman ito talaga ay totoo o hindi. Kasi kung sa aral lang po tayo mga kapatid, maraming nangaral ngayon. Kaya yan po nga, dahil po sa aral ay sumusunod tayo. Sumunod po tayo sapagkat pinapangaral. Pero kailangan natin malaman kung itong pinapangaral ay may basihan ba talaga sa Biblia, totoo ba ito o hindi. Kapag hindi, huwag ka nang susunod. Kasi sinabi nga ng Biblia, kapatid, na salisikin at basahin. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Wala ni isa man sa mga sinabi ko ang hindi matutupad.
kailangan natupad talaga natin. Anong utos ng Diyos, so tuparin natin. So pag natin tuparin itong utos, may kapahamakan po tayo. Di ba? Sinabi sa Matthew 7:21, hindi po na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sila ng langit. Yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. So kaya, hindi basihan na may reliyon tayo, may karunungan tayo, may pastor tayo, may pari tayo, may tagapagturo tayo, at tayo po naman ang palataya na po, na dapat hangin na po dyan ating ang pag-akala. Hindi po, saliksikin. Saliksikin natin, sinabi ng Panginoon sa John chapter 5 and verse 39. Inulit ito ng Panginoon, na kapatid, sa John chapter 5 and verse 39, na sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa pag-akala ninyo magkaroon kayo ng buhay na walang hanggang, at ito nagpatotoo sa akin. Pakinggan natin ang sulat ng ating lingkod na si Apostol Juan. Sa panahon po ng Panginoon Kristo, ito po sinasabi ng Panginoon Kristo sa mga apostol. Sinasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yan. So, sinasaliksik ninyo, ito po sinabi ng Panginoon Kristo, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkaroon kayo ng buhay na walang hanggang. At ito ang nagpapatunay tungkol sa akin. Kaya nakilala natin pa ng Kristo sa Biblia, kung sino siya, sino ang Ama, sino ang Anak. Kaya hindi po tayo nakulangan ng kaalaman sapagkat pinapaalam ng Panginoon kung ano ang katotohanan. Now, kapag hindi natin saliksikin, ibig sabihin, nakinig lang po tayo. Hindi po sa nakikinig lang tayo. Sila saliksik. Ang pagsaliksik, paghanap po ng ebidensya. Kung itong aral na sinusunod natin, kung talagang ito ay galing po sa Panginoon o galing po sa karunungan ng tao. So pag itong galing po sa karunungan ng tao lang, so huwag tayo susunod. Kasi may kapahamakan po. Mapahamak po tayo mga kapatid. Kung ang ating sinusunod, ay ito pala ay kalooban lang po ng tao. Kaya kapag kalooban ng tao po, ang ating sinusunod, nabaliwala po natin, mga kapatid, ang utos ng Diyos. Pakinggan natin si Marcos. Ganito po ang sinasabi sa Marcos, Kabanata 7, Talata 8. Ito mga kapatid, ang sinabi po ng sulat ni Marcos. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. So kapag sinusunod po natin ang tradisyon ng tao, ay nabaliwala natin ang utos ng Diyos. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos para masunod lamang ang tradisyon ng tao. Kaya siguruhin natin, itong tradisyon na sinusunod natin, doktrina lituntunin, na ito po na tinuturo sa atin, na sabihin natin tagapagturo, pastor, pare, o sino pa man na marunong ng Biblia na tayo po ay nakikinig. So, kailangan natin malaman kung ito tradisyon lang o talagang utos ng Panginoon. Kasi ang tradisyon, minamana po yan ng mga magulang. Kaya tinatawag ng tradisyon. Pero kung utos ng Panginoon, dapat natin sundin. So pagkat utos ng Panginoon. Pero kung tradisyon lang ng tao, huwag tayong susunod. Kasi mabaliwala po ang ating pagsamba. Sinabi po sa 7:7 dito sa Marcos. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao. So, walang kabuluhan ang pagsamba. Dahil ang sinusunod natin ay utos lang ng tao na kadalasan ating pinapangaral na ang Diyos-Diyosan bawal talaga, no? Bawal ang Diyos-Diyosan, magsambahin, maghipuin, magiyakan, maghingian. So pero ganun po ang kalagayan ng sanlibutan ngayon. Hindi po lahat talaga nakakaalam ng katotohanan kasi maliwanag po na itong nagsamba ng Diyos-Diyosan, hindi nila alam na kapatid ang kanilang ginagawa. Ang pagsamba sa Diyosan pala ay hindi po tama. Pakinggan na lang natin mga kapatid na ito po ay sinulat ni Propeta Isaias, mga kapatid, sa 44:17 din 18. Pakinggan natin itong mga tao na humiling po sa larawan na tulungan mo kami sapagkat ikaw ang aming Diyos. So sino po sila? Nananalig po sa larawan. Pakinggan natin. At ang ibang piraso ay ginagawa niyang rebulto
At sa ribultong ito'y nananalangin siya ng ganito, iligtas mo ako, sapagkat ikaw ang aking Diyos. So may mga tao na sanay po ng larawan, hipo-hipo, iyak-iyak, hingi-hingi. At sinabi, iligtas mo ako, sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ano po ito? Ribulto. At ang ibang piraso ay ginagawa niyang ribulto. At sa ribultong ito'y nananalangin siya ng ganito, iligtas mo ako, sapagkat ikaw ang aking Diyos. Kaya pag nanalangin ka lang sa ribulto, so hindi mo naunawaan at hindi mo alam ang iyong ginagawa. Pakinggan natin sa verse 18. Hindi alam at hindi nauunawaan ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. So, yung nagsamba ng Diyos-Diyosan at nanalangin sa Diyos-Diyosan, hindi nila alam ang kanilang ginagawa at hinanunawaan. Kasi may nangaral. Kaya kung sunod na sunod tayo sa doktrina, lituntunin, tradisyon na pinapangaral sa atin, kahit sino man na nagbasa ng Biblia, dapat alam natin kung ito yung nagliligaw na pala sa ating pananampalataya. Kasi ganun ang dyablo. Gumagamit ng Biblia ang dyablo, may bulaan propeta, may bulaan apostol, may bulaan pastor ang dyablo. So anong ginawa nila? Natutulog? Hindi po, gumagalaw. Kumikilos ngayon ang masama ang tao. Ang sabi sa 2 Thessalonians in chapter 1 in verse 7. Kumikilos ngayon ang tao na ito. Ito pong tao na may kapangyarihan po ng espiritu ng dyablo. So, anong ginawa ng bulang propeta ngayon? Paano sila matawag na bulang propeta kung hindi po sila nandaya? Paano matawag na bulaan apostol kung hindi po sila nandaya? Paano matawag na bulaan pastor pag hindi sila nandaya? Ang tutulog ba sila ngayon? Hindi po. Hindi magpalugi ang dyablo. Kaya nga naglagay siya ng bulaan propeta, may bulaan apostol, may bulaan pastor. Kung sabihin, natulog sila ngayon. Gumagalaw po ang dyablo, mga kapatid. Kumikilos ang dyablo ngayon. Pero ang mga tao na ito, umaasa na Diyos-Diyosan, hindi na alam. At ninunawaan po ang kanilang ginagawa. Maliwanag po na hihiling sila sa Diyos-Diyosan, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Na may mga tao din ngayon, humihi po ng larawan, ribulto, at sinasabi, pagpalain mo ako, iligtas mo ako ng sakit na ito, sana ang lindol na ito ay matapos na, sana ang landslide na ito wala na, sana ang bagyo na ito ay hinto na. So di ba ganun, humihi po sila ng mga larawan, ribulto, na hindi po nakakatulong, no? Hindi makatulong sa kanila. Pakinggan natin sa verse 20. Ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Ang hangal niyang isip ang nagligaw sa kanya, at hindi niya maililigtas ang kanyang sarili, at hindi siya papayag na ang ribultong nasa kanya ay hindi Diyos. Di ba? Nakipagtalo sila. Di pastor. Ito talaga ang minamata namin. No? Ang kanilang katuwiran, ito talaga ang minamana namin sa mga magulang. Patay na sila mga magulang. Ito talaga ang pagsamba namin, may Diyos-Diyosan. Hindi sila papayag na yung sinabi mo na yung Diyos-Diyosan na hindi Diyos. Kaya nakipagtalo. Nagkaroon ng diskusyon, debate, dahil ayaw sila maniwala na yung linunuhuran nila na sinasabi ni Diyos-Diyosan, ayaw sila maniwala. Ang kanilang paniwala, Diyos talaga. No? Ulitin natin sa 44:20 sa Isaiah. Ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Ang hangal niyang isip ang nagligaw sa kanya. So mga hangal pala ito sila, nagsamba na si Diyusan. Ang hangal nilang isip naligaw na po sila. At hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. Hindi maligtas ang sarili mo sa araw ng hatol. Paro sa talagang kahantungan mo dahil umaasa ka sa ribulto na sinasabi mo, ayaw mo maniwala at hindi ka papayag na sabihin ng iba na hindi Diyos yan. At hindi siya papayag na ang ribultong nasa kanya ay hindi Diyos. Hindi siya papayag. At saka, nanalangin pa siya, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. At ang ibang piraso ay ginagawa niyang ribulto. At sa ribultong ito'y nananalangin siya ng ganito, iligtas mo ako, sapagkat ikaw ang aking Diyos. Di ba ganon? Di ba marami ngayon? Ikaw, di ba ginawa ito? Sinabi mo sa ribulto, iligtas mo ako, papunta na po ang malaking bagyo. May lindol, may tsunami, may digmaan, may salot. Di ka ba nang lumuhod sa ribulto? Kung lumuluhod ka, hangal ang pagtingin ng Diyos sa'yo. Hangal. Maliwanag po sa 20 ha. Ito nagtiwala po ng Diyos-Diyosan na ito, mga hangal. Ang mga gumagawa nito'y parang kumain ng abo. Ang hangal niyang isip ang nagligaw sa kanya. Para kang kumain ng abo. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang buhay mo.
dito sa libutan sapagkat ang kinakain mo hindi salita ng Diyos. Abo. Bakit abo? Umaasa ka sa rebulto na Diyos-Diyosan na gawa ng tao. At hindi ka umasa sa Diyos na hindi nakita ng tao na nagbigay sa iyo ng buhay at hininga. So ganun po mga hangal. At hindi niya maililigtas ang kanyang sarili. Sino magligtas sa iyo sa araw na hatol? Yung rebulto? Hindi ka nga matulungan ngayon pa lang. Ngayon, ano pa kaya kung harap ka na sa hukuman? Hindi na po. Wala makapagligtas sa atin doon. Ang Diyos lang po na ating pinaglingkuran, ang buhay ng Diyos, ang tunay na Diyos, at hindi buninaan sa rebulto ang kanyang kapurihan. Kapag nagsamba tayo sa espiritu at katotohanan, walang rebulto, walang larawan na nakikita natin sa paligid ng loob ng simbahan. So ngayon, marami talaga nasanay. So hintayin na natin ang hatol kung maligtas ka ba sa rebulto na yan. At hindi siya papayag na ang rebultong nasa kanya ay hindi Diyos. Ikaw hindi ka papayag kaya nakipagdibit talaga ang iba, no? Nakipagdebate ang iba kasi ayaw lang maniwala na yung kanilang inaasahan na magligtas sa kanila hindi Diyos, sapagkat humihipo, umiiyak, humihingi, nanalangin. May sa bahay, may sa simbahan, di ba? Kapag gano'n ang ginagawa mo, hangal ka sa paningin ng Diyos. Papayag ka ba? Tawagin ka ng Diyos na hangal. Dahil po, hindi mo alam ang katotohanan. So kaya ito po ating viewers, nais ng Panginoon maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. So anong katotohanan? Ang katotohanan, ang Diyos hindi nakikita. Ang Diyos, mga kapatid, wala nakakita, kundi ang anak lamang. Eh ngayon, kung gawa ka ng rebulto, larawan, sabihin mo itong mga larawan na sinasamba mo, hinipuan mo at nalanginan mo ay totoo, hindi po totoo yan, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi totoo po na yung rebulto na ating mga kapatid, sabihin natin na sinasamba ay totoo po yan. Sapagkat dahil po dyan, nagalit po ang Diyos. Pakinggan natin sa Jeremiah 16:11 up to 12, mga kapatid. Jeremiah 16:11. Ito po ang sinabi po ng Banal na Aklat. 16:11 up to, ito po sa Biblia. Pakinggan natin. Hallelujah. Sabihin mo sa kanilang ito ang sagot ko. Ginawa ko ito dahil itinakwil ako ng mga ninuno nila. Naglingkod at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Itinakwil nila ako at hindi nila sinunod ang kautusan ko. So kapag sumamba ka ng Diyosan, itinakwil natin ang Diyos. Huwag mo hayaan na itong pagsamba pa ng Diyosan, na itong dahilan na matakwil natin ang Diyos. Sapagkat ang sinabi ng Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, kung itatakwil natin siya, itatakwil niya tayo. Ngayon kapag nagsamba ng Diyosan po tayo, natakwil na po natin ang buhay ng Diyos. At kung ganoon, itatakwil tayo sa araw ng paghatol. Sabihin mo sa kanilang ito ang sagot ko. Ginawa ko ito dahil itinakwil ako ng mga ninuno nila. Naglingkod at sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Itinakwil nila ako at hindi nila sinunod ang kautusan ko. Sa verse 12, mga kapatid, mas higit pa na masama. Masama ang pagtingin ng Diyos kapag nagsamba ang tao ng Diyos-Diyosan. Kaya ang Biblia ko patunay sa Pahayag chapter 21 and verse 8 na ang nagsamba ng Diyos-Diyosan papunta ng apoy na hindi mamatay. Sa verse 12, At mas higit pa kayong masama kaysa sa mga ninuno ninyo. Ang kasamaan at katigasan ng mga puso nyo ang sinunod ninyo. Sa halip na ako ang sundin ninyo. so ang nasa puso ng tao ang sinusunod niya sa halip na ang Diyos sana ang dapat sundin. So dahil po na yan na ginawa, maranasan natin ang parusa ng Panginoon. Kung sana mga kapatid, sana po ngayon pa lang, maganda na po tayo. So talikuran na po natin ang mga masamang pamuhay. Huwag na tayo magsamba ng Diyos-Diyosan dahil po nagpapahamak sa atin yan, mga kapatid. Ang pagsamba ng Diyos-Diyosan ay nagpapahamak sa atin. Tanda po natin yan. Hindi po tayo mailigtas sa araw ng paghatol. Tanda po natin, mga kapatid. Kasi napakahalaga po na ito po ang salita ng Diyos, dapat malaman natin. Kaya nagyaya po ang Panginoon sa Jeremiah 25 verse 6, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. Nagyaya po ang Panginoon sa mga Israelita 25 verse 6 dito po sa Jeremiah na talikuran na po natin. Huwag na tayo magsamba ng Diyos-Diyosan.
Huwag kayong sasamba at maglilingkod sa mga Diyos, at huwag ninyo akong gagalitin sa pamamagitan ng mga Diyos-Diyosan na ginawa lang ninyo, para hindi ko kayo parusahan. So dapat lang sundin natin, iwasan na Diyos-Diyosan para hindi parusa po ating kantungan. Paano tayo maligtas kung hindi natin alam ang katotohanan? Kaya ating key verse is sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Panginoon lahat ng tao ay maligtas at nakakaalam ng katotohanan. Dahil kung kaligtasan ating inasahan, pag wala sa ating katotohanan, ligaw tayo ng sanlibutan. Pero kung nasa atin ang katotohanan, sigurado ang kaligtasan ay ating makamtan. Kaya pinapaiwasan na ng Panginoon ang Diyos-Diyosan, pero hindi nakinig, mga kapatid, ang mga tao. Verse 7. Pero hindi kayo nakinig sa Panginoon. Lalo nyo pa nga siyang ginalit sa pamamagitan ng mga ginawa niyong Diyos-Diyosan. Kaya kayo na rin ang nagdala ng parusang ito sa sarili ninyo. So kaya iwasan na po, kasi may parusa talaga ang nagsamba ng Diyos-Diyosan. Na kung malaman ang katotohanan, kasi ito lang po ang pinakahit ng Panginoon magmula pa sa angkan ni Israel hanggang ngayon, patuloy pa rin naging suwail tayo sa paningin ng Diyos. Mayroon pa rin nagluhod ng Diyos-Diyosan, nagsamba ng Diyos-Diyosan, na kahit po ito po ang pinakahit ng Panginoon kung kaaway ng Diyos, itong mga tao, angkan ni Abraham na Israelita, nalipol po sa bundok ng Sinai sa katigasan ng puso at isipan. Ngayon tayo mga hintil, tayo mga Grigo, kung walang Diyos, ang ibig sabihin, magmatigas din tayo, sumunod po tayo sa mga ginagawa po ng mga ninuno ni Israel. Mga kapatid, wag naman, kasi masayang lang po ang panahon na binigay ng Diyos sa atin. Ngunit hindi po ang lahat, makaalis pa tayo sa mga tao po na ganyan po ang mga kaugalian kung pamumuhay sa sanlibutan. Kaya ang galit ng Diyos talaga maranasan dahil po sa Diyos-Diyosan. Kaya galit na galit ang Panginoon sa sanlibutan na ito sa mga taong masama. Pero sa mga matuwid, patuloy ang biyaya ng Diyos hanggang sa ating pagdating sa sanlibutan kung sumunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi po lahat tumatawag, hindi lahat ng nalangin ng sasamba ay kinalugdan ng Diyos. Sapagkat may nanalangin nga, pero mga kapatid, dinadaan po mga kapatid sa mga Diyos-Diyosan. Nanalangin nga sila, pero dinadaan po sa Diyos-Diyosan, at yan po ang galit ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po talaga matakasan ng sanlibutan, sapagkat yan po ang pinaka-hit ng Panginoon na kung tayo nagsamba na po ng Diyos-Diyosan. Jeremiah chapter 23 verse 10. Pakinggan natin mga kapatid, 23 verse 10. Sinabi ng Panginoon dito po sa Jeremiah. Puno na ang lupain ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, dahil gumagawa ng kasamaan ang mga propeta at nagmamalabis sa kapangyarihan nila. At dahil dito'y isinumpa ng Panginoon ang lupain, kaya natuyo at nalanta ang mga tanim. So, pinapakita ng Panginoon pala, ang galit na sa mga taong sinusunod, ito mga pananim, lupa na tuyo, ito tinawag nila ngayon sa El Nino, ang lupa natuyo na po, wala na pong ang pananim po, nasumpa po ang lupa. Bakit pala? Sa galit ng Diyos, dahil po sa Diyos-Diyosan. Puno na po ang mga taong sumasamba sa Diyosan, puno na po ang lupa. Pakinggan natin ulit sa 23 verse 10. Puno na ang lupain ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Puno na ang lupain. Kahit saan ka, sa Japan, Pilipinas, Hong Kong, China, Amerika, Indonesia, Europe, kung saan ka man sa sanlibutan, may nagsamba pa rin ng Diyos-Diyosan. Kasi Israel ka, bayan ng Diyos. Marami pa rin nagsamba ng Diyos-Diyosan hanggang ngayon. So kaya puno na ang lupa. Kaya dahil dyan, ang galit ng Diyos ang maranasan ng sanlibutan. Kaya marami mga trahedya, marami mga pigatian kung ito po sumpa ang naranasan ng sanlibutan dahil po puno na ang lupa, no, sa mga nagsamba ng Diyos-Diyosan. Kaya ayaw ng Panginoon na gano'n na lamang, no, ating pumuhay, sapagkat ayaw ng Panginoon talaga mapahamak ang tao. Kaya ang nagsama sa Diyosan, tulad sila ng mga tao na nakatira sa Sodoma at Gomora. So ang kasamaan po nila, mga batid, ay nakita po ng Panginoon. At yun po nakatisod sa atin
kung ganun po ating pamumuhay, nagsamba ng Diyusan, yan po makakatisod sa atin. So ayaw ng Diyos na ganun na lamang, mga kapatid, ang ating pamumuhay dahil na mahal tayo ng Diyos. Kaya nais ng Panginoon talaga na maiwasan natin, no, ang parusa na darating. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, Diyusan, hindi pa totoong Diyos yan. Tandaan po natin. Kasi ang mga tao talaga, nasanay na po 16:19 sa Jeremiah. Mga kapatid, pakinggan natin 16:19 sa Jeremiah. Ito po sinabi ng Panginoon. Sinabi ko, O Panginoon, kayo po ang kalakasan at tagapagkalinga ko sa panahon ng pagdadalamhati. Lalapit ko sa inyo ang mga bansa mula sa buong mundo at sasabihin nila, walang kwenta ang mga Diyos-Diyosa ng aming mga ninuno. Wala silang nagawa ng anumang kabutihan. So darating ang panahon, tulad natin, dati po, tayo po alipin ng tradisyon, alituntunin ng salibutan na ito. Sapagkat ako po'y nagkaroon ng pangunawa, yung tatay at nanay ko at lola ko, ganun talaga. May pagsamba po na may sinasamba na Diyos-Diyosan at ganun din kami. Ang akala namin na ganun talaga. Pero darating palang panahon na malaman po natin na walang kabuluhan. Kasi sabi ng Panginoon, no? Ito po sinasabi po sa 16:19 sa Jeremiah. Sinabi ko, O Panginoon, kayo po ang kalakasan at tagapagkalinga ko sa panahon ng pagdadalamhati. Lalapit ko sa inyo ang mga bansa mula sa buong mundo at sasabihin nila, walang kwenta ang mga Diyos-Diyosa ng aming mga ninuno. Diba? Nahiwalay na tayo ngayon sapagkat alam natin na yung sinasamba ng ninuno natin, ating lulo, ating mga magulang, wala palang kwenta yun. Kaya, nadilat ang mata natin at saka naiwasan na po natin yon sa ganun na pamuhay. Kasi nakasulat sa Biblia, darating ang panahon na malaman natin na walang kwenta pala yung mga Diyos-Diyosan na ating inasahan na tayo po ay nagkaroon po ng pangunawa. Akala natin sa inyo natin ito ang tama. Sinabi ko, O Panginoon, kayo po ang kalakasan at tagapagkalinga ko sa panahon ng pagdadalamhati. Lalapit ko sa inyo ang mga bansa mula sa buong mundo at sasabihin nila, walang kwenta ang mga Diyos-Diyosa ng aming mga ninuno. Wala silang nagawa ng anumang kabutihan. Ang tao ba'y makakagawa ng kanyang Diyos? Kung makakagawa siya, hindi iyon totoong Diyos. Na anong gawa ng rebulto? Di ba tao? Talaga totoong Diyos yan. Kasi may mga tao makagawa ng Diyos. Kung may makagawa man, hindi totoong Diyos. Kasi yung gumawa ng rebulto, tao lang. So hindi totoo talaga. Kaya iwasan na po natin yun. Huwag na po tayo magpasakop, sasama sa mga samahan, nagligaw pala na ating kaluluwa. Kasi kung may magawa ko ang tao na tulad ng Diyos, hindi totoo yan. Ano sinabi sa verse 20 ng Panginoon? Ang tao ba'y makakagawa ng kanyang Diyos? Kung makakagawa siya, hindi iyon totoong Diyos. Kaya huwag ka nang maniwala sa rebulto. Kahit sabihin natin mukha ni Maria, ni Pedro, ni Juan, at ni Pablo, huwag ka maniwala sapagkat hindi po totoong Diyos. Yan ang Diyos natin makita nasa langit. Siya ang tatawagin. Huwag ka nang hipo sa paanan ni Maria, sa paanan ni Pedro, paanan ni Juan, paanan po ni Pablo, dahil po hindi totoo po sila ang Diyos. Ang Diyos ni Pablo, yun ang Diyos natin. Kaya huwag natin ituturi na ang Diyos idaan sa larawan. Kasi ang Diyos abubuin. Siloso po ang Diyos. Ayaw ng Diyos na siya ang gumawa sa atin, siya ang nagbigay ng hininga at katawan na mahusog, pagpapala, na doon kahihipo sa larawan. Kasi pinakahit ng Panginoon yan. No? Isang araw po, 3,000 na buwan na ang Israel. Kahit lahi po siya ni Abraham, kahit nangako ang Panginoon kay Abraham na pagpapalaya ng kanyang lahi, pero maraming namatay sa bundok ng Sinai dahil po sa Diyos-Diyosan. Kaya mga kapatid, huwag tularan natin na ang mga ninuno natin kasi darating ng panahon, malaman natin na yung tradisyon ng ninuno natin, hindi pala totoo yun. Sinabi ko, O Panginoon, kayo po ang kalakasan at tagapagkalinga ko sa panahon ng pagdadalamhati.
lalapit po sa inyo ang mga bansa mula sa buong mundo at sasabihin nila, walang kwenta ang mga Diyos-Diyosa ng aming mga ninuno. Wala silang nagawa ng anumang kabutihan. Ang tao ba'y makakagawa ng kanyang Diyos? Kung makakagawa siya, hindi iyon totoong Diyos. Kaya, huwag na kayong maniwala dyan. Ginawa lang po ng tao yan. No? Hindi, lumitaw lang po yan sa simbahan mo na walang gumawa, walang naglagay. Siguro kung yun ang nangyari, hindi mo ginagawa yung lumitaw lang po yung larawan ni Maria dyan, baka sabihin mo na ito ang Diyos ang gumagawa. Pinantulot siguro ito sapagkat wala namang gumagawa ng tao. Pero dahil tao ang gumagawa, hindi totoong Diyos yan. Jeremiah in chapter 16 verse 20. Makagawa ba ang tao ng Diyos? Kung may makagawa man, hindi totoong Diyos yan. Ang tao ba'y makakagawa ng kanyang Diyos? Kung makakagawa siya, hindi iyon totoong Diyos. Kaya dahil po yung taong gumawa ng larawan ni Maria, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, huwag kayong maniwala, huwag kayong hihipo, huwag kayong luluhod, huwag kayong manalangin, sapagkat hindi kayo sasagutin ng Diyos. Sapagkat labag po yan sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ating givers, na nais ng Panginoon, lahat ng tayo maligtas at makakaalam ng katotohanan. Dahil po, habang nawala sa ating katotohanan, bihag tayo ng relihiyon, samahan, na nag-alipin sa atin, na inakala natin, ito na ang ating minamataan, kung ito'y kaugalian na ating ninuno, na yun pala, hindi po, nakakabuti po, sa paningin ng Diyos. Ang key-verse natin, 1 Timothy chapter 2 verse 4. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Ayan po ang nais ng Panginoon. Sana din, nais mo malaman ang katotohanan. Sapagkat kung nais mo malaman ang katotohanan, madilat ang mata natin at mabuksan ang ating isipan na hindi pala tayo nakakaalam ng katotohanan. At dahil ang katotohanan sa atin, ligaw tayo sa ating inaasahan na buhay na walang hanggang kapahamakan pala ang ating kahantungan. So mga kapatid, maraming salamat po sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. So huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo, subscribe. Don't forget to post notification bell for update everyday new videos or live streaming or sharing the word of God. I am the Pastor Lito Maca, the Apostolic Believers of Christ International. Incident to us, the grace of Jesus Christ be with us. Amen. Ito.